Naniniwala ang isang dating opisyal laban sa korupsyon na tila nauulit ang kasaysayan sa pamilya Marcos. Ayon sa kanya, may mga pagkakahawig ang kaganapan noon at ngayon. Alamin ang detalye sa report na ito ni MJ Mondihar. Tila nauulit ang kasaysayan ng pamilya Marcos. Yan ang pahayag ni dating Presidential Anti-Corruption Commission o PACC Chairman Greco Bellica sa panayam ng SMNA News. Giit ni Bellica, maraming pagkakahawig sa mga nangyari noong panahon ni former President Ferdinand Marcos Sr. na isang diktador at sa panunungkulan ngayon ng kanyang anak na si Marcos Jr. Alam niyo ba na si President Marcos Sr. nung maaus ay 68 years old? Si President Marcos is already 68 years old now. Ngayong 2026 ay ika-40 taong anibersaryo ng EDSA People Power 1 kung saan napatalsik ang Marcos Sr. regime dahil na rin sa labis na abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Dahil dito, napilitang lumikas patungong Hawaii ang pamilya Marcos. And when his father was ousted, that was 1986, 40 years ago, 2026. One generation, ibig sabihin, the 40th year is the judgment year. Ayon pa kay Bellica, tila ginagaya ng kasulukuyang gobyerno ang pagpapakulong sa mga katunggali sa politika. Noong panahon ng martial law, marami sa mga katunggali ng mga Marcos ang pinabilanggo. At ngayon, naniniwala ang dating PACC chairman na nararanasan din ito ng mga kritiko ng kasulukuyang administrasyon. Yung ginagawa ni President Marcos Sr. noon na pinakukulong yung kanyang mga kalaban, ginagawa rin ni President Marcos Jr. ngayon, pinakukulong yung kanyang mga kalaban. Una na niyang pinakulong si Pastor Kibuloy, pangalawa niyang panulukulong ni President Duterte, at sinusunod na niya na ito sila Senator Bong, Senator Bato, at malamang isasama pa niya si VP Sara. Binigang diin ni Bellica na kung si dating Pangulong Cory Aquino ang pumalit noon kay Marcos Sr., nakikita niyang isang babae rin ang susunod na mamumuno sa bansa sa katauhan ni Vice President Sara Duterte. Para sa kanya, hindi ito aksidente kundi isang divine intervention o tadhana dahil sa tindi ng isyu ng korupsyon kay Marcos Jr. Naniniwala rin siya na sinisingil na nakasaysayan ng Pangulo, lalo na't kapansin-pansin ang labis sa pagpayat nito. Sa kabila nito, tiniyak ng Malacanang na maayos ang kalusugan ng Pangulo. Ayon sa palasyo, patuloy ang kanyang paglakas matapos ma-diagnose na may diverticulitis o pamamaga ng bituka dahil sa impeksyon. Noong 1986, ang pumalit sa kanyang ama, babae. Ngayon, 2026, ang nakapustura na pumalit sa kanya, babae din yung vice president niya. So, ibig sabihin, itong si President Marcos, hindi na ito coincidence ito nangyayari. Ito po ay ang Diyos kumakatok niya sa kanya at ang kasaysayan, sinasalamin na ang kanyang nakaraan. Tapos nagkakasakit pa siya, namamayat pa silang lahat. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNA News.